Ngayong henerasyon, isiniwalat ang mga bagay na itinatago sa atin noon. Sa channel na to, sama-sama nating tuklasin ang mga malalalim na katotohanan. Ito ang panawagan ng katotohanan. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Masayang pagbati sa lahat mula sa Oferian Heritage Conservatory. Ipinapaabot namin ang taos-pusong pasasalamat at pag-welcome sa mga pastors at elders kasama ang kanilang mga members na umalis na sa kani-kanilang sekta. Bumalik na sila sa tamang pagsamba ayon sa kalooban ng Ama. Gusto ko rin endorse sa inyo ang Oferian Testimony Channel kung saan mapapanood ninyo ang mga testimonies ng mga Oferian followers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Inilagay po namin ang link sa description sa ibaba lamang nitong video. Para sa mga newly baptized, welcome to the Covenant. Dumako tayo sa main topic nitong video. Aakyat ba talaga sa langit ang mga maliligtas? Saan galing ang doktrinang yan? Unahin natin ang rapture doctrine ng mga Rapturians. Ayon sa kanila, ganito daw ang sunod-sunod ng mga mangyayari. Number 1, bago maganap ang Great Tribulation, ang mga Rapturians ay maglalaho na parang bula sa hangin. Sila ay matransform mula sa physical flesh papunta sa spirit body. Number 2, sinasabi ng mga Rapturians na sila ay aakyat sa langit at mananatili doon sa loob ng 1,000 years habang nagaganap ang Great Tribulation dito sa mundo. So, ibig sabihin, hindi nila mararanasan ang Great Tribulation o matinding kapighatian. Number 3, pagkatapos ng 1,000 years, babalik sila dito sa mundo kasama ang Messiah. Binabasihan nila dito ang Jude chapter 1 verse 14. Number 4, sa kanilang pagbabalik, ang dadatnan nilang mundo ay new earth na, paradise. Istoryahe, yan ang katuruan na ginagamit nila para manghikayat ng mga members. Napapansin nyo ba na puro pahayahay ang turo nitong mga Rapturians? Una, sinisipa nila ang mga kautusan bilang pagsunod kay Pablo. Pangalawa, hindi raw sila apektado ng Great Tribulation. Pangatlo, pagbalik dito sa mundo, paradise na ang dadatnan nila. Diba? Puro pahayahay. Tanong, may rapture ba talaga na magaganap bago ang tribulation? Wala. Katotohanan, ang mga pinili ay dadaan sa Great Tribulation. Basahin natin. Matthew chapter 24 verse 21 hanggang 22. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. If those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Ganito ang sinasabi. Verse 21, magkakaroon ng matinding kapighatian na walang katulad mula sa simula ng mundo at sa darating na panahon. Verse 22, kung hindi pa iiksiin ang panahon, walang matitira sa mga pinili. Maliwanag, naririto sa lupa ang mga pinili, makakaranas ng great tribulation and persecutions.
Ang intensity ng kapighatiang ito ay hindi pa nangyari mula sa simula ng mundo. Maliwanag, mga Rapturians, hindi magaganap ang rapture na sinasabi ninyo bago ang tribulation. Saang verse ng Biblia napulot ang sinasabi ninyong hindi kayo makakaranas ng tribulation dahil maglalaho kayo na parang mga bula at lalanding kayo sa langit? Sino ang pinaniniwalaan nyo? Salita ng Misaya o salita ni Pablo? Dahil walang mangyayaring rapture at pag-akyat ninyo sa langit, wala ring mangyayaring pagbabalik ninyo dito sa lupa mula sa langit. Ang kiniklaim ninyo na kayo ang kasama ng Misaya ay guni-guni nyo lamang. Ngayon, sino ang sinasabi sa Jude chapter 1 verse 14 na kasama ng Misaya sa kanyang pagbabalik? Linawin natin. Sa King James Version, ang nakalagay ay saints. Sa English Standard Version, ang nakalagay ay holy ones. Sa Good News Translation, ang nakalagay ay holy angels. Ayan, lumutang, mga anghel ang kasama ng Misaya sa kanyang pagparito, hindi kayo. Ang problema ninyo, mga Rapturians, hindi nyo tiningnan ang Jude chapter 1 verse 14 sa iba't ibang versions ng Bible. Majority po ng mga versions, angels ang sinabing kasama ng Misaya sa kanyang pagbabalik, hindi po saints. At una pa lang, pinatunayan na natin sa Matthew chapter 24 verse 21 hanggang 22 na walang rapture na magaganap. Conclusion, ang istorya ng rapture ay isang pantasya at ang paniniwala dito ay isang malaking kahibangan. Dumako tayo sa isa pang istorya. Tungkol din ito sa pag-akyat sa langit. Ganito naman ang kanilang version. First event, Great Tribulation, panahon ng matinding kapighatian. Second event, sa panahon ng tribulation, darating ang Misaya. Third event, Resurrection. Sa pagbalik ng Misaya, bubuhayin ang mga pinili at ang mga inabutang buhay ay magkakaroon ng incorruptible flesh. Note, ang sinasabi nilang bubuhayin muli ay yung may tatak daw sa noon ng kanilang Sabbath. Fourth event, sasakay sila sa ulap at isasama ng Misaya paakyat sa langit. At doon sila magpapahayahay sa loob ng 1,000 years. Ano ang totoo? First and second event, agree po kami dyan. Magkakaroon talaga ng Great Tribulation na mag-culminate sa digmaan. Sa kasagsagan ng digmaan, doon darating ang Mesaya. Wala po tayong pagtatalunan dyan. Ito ang aming objections. Number 1, hindi po Sabbath ang tatak or mark sa forehead ng mga ililigtas. Mali po yan. Number 2, hindi totoo ang aakyat sa langit at doon magpapahayahay sa loob ng 1,000 years. Pantasya po yan. Talakayin namin ang rason sa objection number 1 tungkol sa marka or tatak sa forehead. Malinaw ang nasusulat sa Revelation chapter 7 verse 1 hanggang 4 at Revelation chapter 14 verse 1. Hindi po Sabbath ang tatak or seal sa noo ng mga pinili, kundi ang pangalan ng Ama at ng Mesaya. Hindi po ang peke ninyong Sabbath. Revelation chapter 7 verse 1 to 4, King James Version. Verse 2, and I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living Elohim, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our Elohim in their foreheads. What will be the seal or mark on the forehead? Ano po yung tatak na ilalagay? Revelation chapter 14 verse 1. Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, with him
144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. Maliwanag, name of the Messiah and name of the Father ang seal or mark na ilalagay sa forehead. Huwag pong tapalan at palitan ng peke ninyong Sabath. Ngayon, para sa balansyadong paglalahad, klaruhin namin sa inyo itong sinasabi nyong Sabath na sign. Ezekiel chapter 20 verse 12, 21st century King James Version. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am Yahweh who sanctify them. Ito ang mahalagang punto na dapat nating titigan sa verse na yan. Number 1, hindi isang Sabbath ang sign, kundi Sabbaths. Plural po, may S sa dulo, Sabbaths. Meaning, hindi lang ang weekly Sabbath. Number 2, ang mga Sabbaths ay ibinigay bilang sign or palatandaan sa pagitan ng Ama at ng mga tao. Hindi po sinabing imamarka sa noo or seal sa forehead. Huwag budbura ng libadura ang nasusulat. Ngayon, pagtabihin natin ang dalawang verse. Sa Revelation, ang tatak sa noo or seal sa forehead ay ang pangalan ng Ama at ng Messiah. Hindi po ang Sabbath. Sa Ezekiel naman, ang mga Sabbath ay sign sa pagitan ng Ama at ng mga tao at hindi po tatak sa noo. Bakit sign sa pagitan ng Ama at ng mga tao? Sapagkat ang lahat ng Sabbaths na ibinigay ayon sa Ezekiel ay bahagi ng covenant law. So, klarado tayo. Ang tatak or mark sa forehead ng mga pinili ay hindi Sabbath, kundi ang pangalan ng Ama. Mga pastors, huwag nyo namang budburan ng sobrang libadura. Sobrang ampaw na yan. Hangin ang laman. Lahat na lang ng pagbabaluktot ginagawa nyo para magmukhang totoo. Ang Sabat ninyong fake, huwad, peke. Lagi nyong issue sa OHC, walang mukha. Okay lang, walang mukha. Kesa naman sa nakalantad nga ang mukha, ang kapal naman ng makeup at pulbos na libadura. Ngayon, ito naman ang rason bakit tinututulan namin ang inyong pahayahay doctrine, yung aakyat sa langit sa loob ng 1,000 years. Ito ang rason. Number 1, walang nasusulat sa Biblia na aakyat sa langit ang mga naligtas. Luciferian doctrine ang aakyat sa langit. Patutunayan ko mamaya. Number 2, wala pong nasusulat sa Biblia na ang Mesaya ay nasa ulap lamang, tapos kukunin kayo ng mga anghel, isasakay sa ulap, sabay take off, pabalik sa langit. Sana sinabi nyo na lang na sa spaceship isasakay para sci-fi ang dating, pang blockbuster. Huwag nyong baluktutin ang John 14 verse 2 hanggang 3 para suportahan ang pantasyang aakyat sa langit. Basahin natin. John chapter 14 verse 2 hanggang 3, King James Version. Sa verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Bago umalis ang Mesaya, sinabi niyang paruroon siya at ihahanda ang mansions para sa mga pinili. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. At sinabi ng Mesaya na siya ay babalik. Sa ganon, kung nasaan siya, naruroon din ang mga maliligtas. Tanong, matapos bumalik ang Mesaya dito sa mundo, saan siya mamamalagi? Dahil kung nasaan siya, naandun ang mga pinili. Pag-aralan natin, dito kayo sa tamang aral ng OHC. Simulan natin sa pagbaba ng Mesaya. Repasuhin ang Book of Revelation. Revelation chapter 19
verse 11 hanggang 16. Sa verse 11, "And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war." Verse 14, "And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean." So ganito ang senaryo. Dumating ang Mesaya, pero walang sinabi na umalis siya ulit, dala ang mga iniligtas. May mababasa ba kayong umalis siya ulit? Wala. Ibig sabihin, naririto siya sa loob ng 1,000 years. At dahil naririto ang Mesaya, meaning ang mga iniligtas ay naririto din sa mundo. Wherever I am, kung nasaan ako, there you may be also. Naruroon din kayo. Ngayon, paano matitirhan ng mga iniligtas yung mansions na inihanda ng Mesaya sa langit? Revelation chapter 21 verse 2, King James Version. "And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from Elohim out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband." Maliwanag mga pastor, ang mga mansions na inihanda ng Mesaya ay ang holy city, ang New Jerusalem na ibababa dito. Alam namin ang programa ng mundo. Kaya nga, hindi kami nangangarap na umakyat sa langit upang magpahayahay. Kasama namin ang Mesaya dito by that time para maihanda ang mundo sa pagbaba ng New Jerusalem. Hindi po ibababa ang New Jerusalem at ipapatong na lang basta sa ruins ng nakadaang digmaan. Ngayon, baka sakali lang, hindi kaya si Pablo ang nagsabi sa inyo na aakyat kayo sa langit para magpahayahay? Kung gayon nga, di sabihin nyo kay Pablo na pababain niya ang kanyang Mesaya para sunduin kayo at dalhin sa langit. Ang laki ng problema ng mga doktrina nyong alinsunod kay Pablo, sapagkat si Pablo ay isang Pariseo. Acts chapter 23 verse 6, "My brothers, I am a Pharisee, descended from Pharisees." Kung natatandaan nyo pa, sinabi ng Mesaya, mag-ingat kayo sa mga libadurang doktrina ng mga Pariseo. Bago namin tapusin itong video, matanong namin kayo, sino sa palagay nyo ang author ng doktrinang akyatin ang langit? Saan yan nagmula? Bago natin sagutin, para maiba naman, magbibigay kami ng intermission number sa inyo. Hindi po ito kanta ng mga Oferians. Akapela po ito ng makabagbag damdaming kanta ng mga ambisyosong umakyat sa langit. Kapag kinantahan kayo nito ng kanilang choir, talaga namang aagos at tigmaak kayo ng luha. Kasabay ang mga singhot at hikbi, mawawala kayo sa inyong sarili. Mapapadukot kayo sa inyong bulsa. Ano ba ang dudukutin mo sa bulsa? Pwedeng panyo, pitaka, at pera. Bahala na kayo mag-isip. Ganito ang mensahe ng kanta nila. Magkikita-kita tayo sa langit at mag-aawitan. Magkita tayo sa tabi ng Panginoon. Brothers and sisters, ako ay naruroon. Kalangitan ang ating layon. Manalangin na tayo ay maparoon. Pakinggan nyo ang kanta. So here we go. I'll meet you in heaven. We'll sing songs together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven. We'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Heaven is our goal, to save every soul. Pray that we all will be there. Ngayon,
Kung gusto nyong mapakinggan yung buong kanta na yan ng kanilang singers, inilagay namin ang link sa description sa ibaba lamang nitong video. Ang title, Aakyat sa Langit. Tanong, ano ba talaga ang langit or heaven na gusto nilang akyatin? Isaiah chapter 66 verse 1 and Acts chapter 7 verse 49. This is what Yahweh says, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Ang langit ay aking trono. Yan ang salita ng Ama kay Prophet Isaiah. Tapos, hinahangad nitong mga sekta na umakyat doon para magpahayahay. Aba, masyado naman kayong feeling entitled. Mahihiya naman sa inyo si Moses. Ngayon, sagutin na natin ang tanong. Kanino at saan galing ang doktrina at ambisyon na akyatin ang langit na ayon kay Prophet Isaiah ay trono ng Ama? Isaiah chapter 12 verse 3 hanggang 13. Yahweh will set you free from your sorrow, suffering, and slavery. Then you will make fun of the king of Babylon by singing this song. You, the bright morning star, have fallen from the sky. You brought down other nations, now you are brought down. You said to yourself, I'll climb to the heaven and place my throne above the highest stars. Ayan, klarado. Saan nagsimula ang doktrina? Babylon. Ibig sabihin, kung ganyan ang doktrina ng inyong sekta, walang duda, isang Church of Babylon ang napasukan nyo. Madadamay kayo sa galit ng Ama. Revelation chapter 18 verse 2 hanggang 5. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the Great is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. Verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins reach unto the heaven, and Elohim hath remembered her iniquities. Sa verse 2, inihula na babagsak ang Babylon at magiging pugad ng mga demonyo at foul spirits. Sa verse 4, nasusulat, Lumabas kayo sa kanya, aking bayan, para hindi kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at para hindi nyo tanggapin ang kanyang mga salot dahil ang kanyang mga kasalanan ay umabot na sa kalangitan at hindi nakakalimutan ng Elohim ang kanyang kasamaan. Ngayon, sino ang author ng ideyang aakyat sa langit? Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 14, King James Version. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How you are cut down to the ground, you who weakened the nations! For you have said into your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of Elohim. I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Sa verse 12, ibinagsak si Lucifer dito sa mundo at kanyang nilumpo ang mga bansa. Sa verse 13, ang hangaran ni Lucifer ay umakyat sa langit. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Sa verse 14, nais ni Lucifer na pantayan ang may likha. Brothers and sisters, I'll be there. Bilang wrap-up summary, hindi mapapasubalian ang mga isinulat ni Prophet Isaiah
Si Lucifer ang author ng ideya at doktrinang aakyat sa langit. Ipinunla niya ang kanyang doktrina sa Babylon at ngayon ang doktrinang sinusunod nyo ay aakyat din sa langit. In essence, you are one with Lucifer. Kayo ay isa sa mga Church of Babylon. Ano ang ebidensya? Ang hangarin niyong umakyat sa langit, umapak sa trono ng Ama. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Ano ang nakalaan para sa inyong lahat na nakikibahagi sa Babylonian system na sumisipa sa covenant law na ibinigay kay Moses? Revelation chapter 15 verse 5 hanggang 6, New International Version. After this I looked, and I saw in heaven the temple, that is, the tabernacle of the covenant law, and it was opened. Out of the temple came the 7 angels with the 7 plagues. Tagalog, pagkatapos niyaon, nakita ko sa kalangitan ang templo. Yan ang tabernakulo na kinalalagyan ng covenant law. Nabuksan na at lumabas mula sa templo ang 7 anghel, dala ang 7 salot. Sa muli, inihihiyaw sa inyo ng OHC ang panawagan. Come out of her, my people. Lumabas kayo sa Babylonian system upang hindi kayo madamay sa mga parusang salot na ibabagsak ng 7 anghel na lumabas mula sa tabernakulo ng covenant law. Naririnig ninyo ang inihihiyaw namin mula sa cyberspace, satellite to satellite, cell site to cell sites. Sa mga ayaw maniwala sa amin dahil hindi kami nakikita, makinig kayo. Ang kinalalagyan ng covenant law sa tabernacle ay nakasara for thousands of years. Kaya nga, wala kayong narinig kahit saang sekta na nag-proclaim ng covenant law. Bago umalis ang Mesaya, nangako siya na magpapadala ng experts sa Law of Moses upang muling ituro ang covenant laws sa huling araw bago maganap ang Great Tribulation. Mula sa pag-alis ng Mesaya, lumipas ang mahigit 2,000 taon. Sumulpot ang Ophirian heritage sa silangan. Humihiyaw kami sa inyo, lumabas kayo sa Babylonian system, magpasakop sa covenant law habang may panahon pa. Inireveal na namin sa inyo ang pangalan ng Ama at ng Mesaya. Binabalaan kayo na darating ang 7 anghel, dala ang 7 salot, 7 plagues as in the days of Moses. Pero ayaw niyong maniwala dahil hindi niyo nakikita ang OHC. Huwag niyo nang piliting arukin kung sino ang nasa likod ng OHC. Hindi niyo maaarok ang pinagmumulan ng mensaheng inihahatid namin sa inyo. Ang pagbaliwala ninyo sa aming mensahe ay pagsisisihan nyo to eternity. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating advocacy at sa mga new subscribers, welcome to the channel. Huwag kalimutang unahing panuorin ang guide video para alam ninyo ang sunod-sunod ng panunuorin. Inilagay namin ang link sa ibaba lamang nitong video. Para sa lahat, be blessed. Shalom. Maraming salamat sa inyong oras at bukas na kaisipan. Kung nakatulong ang video sa pagpapalalim ng inyong kaalaman, paki-like po at huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang makapangyarihang mensahe. Hanggang sa muli.